lumaki akong mabuting anak. Lumalakad sa matuwid na landas ng buhay. Bakit itong naging hantungan ko? Ang mapadpad sa kapirasong mundo na pawang kadiliman. Pagod na ako sa gabing walang umaga. Oliver, mahusay na manggagamot, nagliligtas ng buhay. Paanong sa iyong kabutihan ay napadpad ka sa isang mundong may gabing walang umaga? Oliver, dito pa rin sa ating dulang, mga ginintoang kasaysayan. At ngayon, narito ang kasaysayan ni Oliver, Gabing Walang Umaga. Dito sa ating dulang, mga ginintoang kasaysayan. Babaeng yun, manloloko pala. Ho? Si Geraldine po ba ang sinasabi niyo, Sir Eleno? Oo, Tinay. Nakausap uli ang tauhan ko. At ang sabi niya, bukod sa anak ko, may iba pang nobyo ang babaeng yun. Abay, talaga nga palang nasa labang kulong niya, Sir. Galit na galit ako sa kanya, Tinay. Sir. Minahon ho kayo. Baka tumaas na naman yung BP niyo. Nagawa pa niyang lukuhin ang anak ko sa kabila ng magagandang katangian ni Oliver. Meron ho talagang taong ganun. Hindi marunong makontento. Sa totoo lang, gusto ko siyang kumprontahin ngayon. Oy, Sir, hindi naman po sa pakikialaman na po. Kung gagawin niyo yan, baka hindi kayo maunawaan ni Sir Oliver at magalit pa siya sa inyo. Tinay, Ipunin niyo na lang po muna yung mga katibayan niyo, Sir. At saka niyo kausapin ng mahinahon si Sir Oliver. tama ka. Yun na lang muna ang gagawin ko. Ay, naku. Kawawa naman si Sir. Nagmahal sa maling babae. Oo nga. Sana si Roselia na lang ang minahal niya. Sir, sigurado po ba kayong kaya niyong umattend ng monthly meeting niyo? Oo, Martin. Kasi parang matamlay pa kayo. Dahil may problema ako. Problema po. Kay Sir Oliver? Ang bait naman niya. Sa nobya niya. Sa walang hiyang si Geraldine. Sir? Parang galit na galit kayo doon sa babae. Talagang galit ako. Dahil manloloko siya. Hindi pa man sila kasal ng aking anak. Nagtataksil na siya. Inay, mabuti narito ka, Sardin. O bakit? May kailangan ka ba, Martin? Wala naman. Gusto ko lang na makipagkwentuhan sa'yo. Baka chismis na naman yan. Kau naman. Hindi naman ako chismoso. Sige na, sige. Anong gusto mong pag-usapan natin? Mali pala ako. Wala palang gusto ang boss natin sa sekretarya niya. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Hindi ka pala naniwala Kasi naman maraming mga mayayaman na pumapatol sa mga bata. Ay, naku po, hindi ganun si Sir Eleno. Kaya nga sabi ko, mali ako. Gusto niya si Roselia. Para kay Sir Oliver. Oh? Sinabi niya yun sa iyo? Oo, ayaw niya kay Geraldine. Kahit naman sino magulang. Aayawan ng manlulokong babae para sa anak nila. Oo naman, kahit ako. Kaya nga sabi ko kay Sir Eleno, sabihin niya kay Sir Oliver ang nalalaman niya. Alam mo na rin. Of course. Sinabi sa akin ni Sir kanina.
habang patungo kami sa office. Kaya lang ha, hindi pa rin nasasagot yung tanong ko. Tanong? Oo, kung bakit iniirapan ng babaeng yon si Sir Eleno? Bakit niya palihim na tinitingnan ng masama? Baka nararamdaman niya na magiging hadlang si Sir Eleno sa masasamang balak niya. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Dad, pwede ba later na lang? Pupunta ako kay Geraldine masama ang pakiramdam niya. Sige, sa ibang araw na lang. Thank you, Daddy. Sige po, may iwan ko na kayo. Mag-ingat ka, anak. Hindi na niya ako sinagot. Mahal na talaga ang manlolokong babaeng yun. Pero hindi ako papayag na makasal ang babaeng yun kay Oliver. Hindi. Kumusta ng pakiramdam mo, honey? Okay na ako. Parang pagod lang, kaya hindi uli ako pumasok sa office, honey. Sobrang sipag kasi nitong girlfriend ko. Ganun ka rin naman eh. Ay, mas malakas naman po ako kaysa sa'yo. Pero mawawala din itong nararamdaman ko. Babalik din ako sa dati. Babantayan kita. At magpapadeliver na lang ako ng kakainin natin, ha? Ang thoughtful naman ang honey ko. Lalo kitang aalagaan, Han. Pagkasal na tayo. Oo, Roselia. Kaya hindi nakapasok sa ospital. Bakit po ba siya nilagnat? Paano naulanan habang pauwi rito? Ho? Galing doon sa nobya niyang pasaway. Ano po? Ibig kong sabihin na ulanan si Sir Oliver. Galing sa pagbabantay kay Geraldine. Sumama raw yung pakiramdam ng babaeng yun. Pero may sasakyan naman po si Oliver, ah. Nasiraan ang sasakyan eh. Kaya napilitan siya mag-taxi pa uwi. Iniwan na lamang yung kotse doon sa talyer. Kawawa naman pala siya. Totoo yan. Sinabi mo pa. Aling Tinay, pwede ko po ba siyang ipagluto ng lugaw? Ha? Sa bagay, hindi pa siya kumakain. Dahil wala nga raw siyang gana. Ipagluluto ko po siya na makakain. Wala pa naman kaming ginagawa ni Sir Eleno eh. Napakamaalahanin mo, Roselia. Sana ikaw na lang ang siya minahal ni Sir. Ang dami mo nakaing lugaw. Masarap kasi eh. Talaga palang magaling kang magluto. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat. Maraming beses kaming natulungan ni Daddy. Kasi mabait kayo. At hindi na iba ang turing ko sa inyo. Inihatid na ni Martin si Roselia. Sana man lang mahulog na lang sa kanya ang puso ni Oliver. Para wala na akong maging problema pa. Ang Geraldine yun. Kailangang makausap ko siya sa lalong madaling panahon. Ayoko nang pagtagalin pa ang relasyon nila ng anak ko.
Sir Oliver, maayos na ba pakiramdam mo? Opo, Aling Tinay. Mabisa ang lugaw ni Roselia, ano ho? Oho, naparami nga ho yung kain ko eh. Mo, swerte na magiging nobyo niya. Dahil mabait at maalalahanin pa. Totoo po yan. Sir, Hmm. may itatanong lang ho ako. Sige po, ano yan? Sir, kung sakaling wala kang nobya, may pag-asa bang magustuhan mo si Roselia? Leandro, sandali. Anong ibig sabihin nito? Bakit lumuhod ka at may hawak na singsing? Nagpo-propose ako, honey. Ha? Leandro, Geraldine, will you marry me? pero hindi pa ako handa. Ibig sabihin, nire-reject mo ako. I'm sorry. But yes, Hanggang ngayon ba naman? Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang problema? Bakit ayaw mo? nakakainis ka naman eh. Paulit-ulit ka. Ngayon kinaiinisan mo na ako. Bakit, Geraldine? May iba ka na ba? Tumigil ka nga. Wala akong iba. Kung gusto mong maniwala ako, magpakasal na tayo. Ilang beses ko bang sasabihin na may pangarap pa ako na gustong abutin? Pwes mamili ka. Ako o ang pangarap mo? Anong magaganap sa pagkakataong yon? Si Eleno, ano naman ang balak niya?